So guys, I'm back. Kababalik lang galing bakasyon sa Pilipinas. Ilang buwan din na hindi nakapag-upload ng video. So ngayon, siguro mag-upload ako ngayon. Sasabihin ko kung ano yung mga experience ko pauwi at pabalik dun sa ating airport. Yun. Siyempre, una bago ko umalis dito, nag-fill up muna ako sa e-gov sa e-travel. Tapos nung okay na, di pauwi na ako. Expect ko, 'di ba, sabi hinahanap nga daw sa Pilipinas yung code, yung sa e-travel code. Yun. Sa totoo lang, hindi ko na experience. Sabi ko yan sa akin, gusto ko nga ma-experience eh. Gusto ko talaga ma-experience yun. Yung i-scan mo yung QR code mo. Gusto ko ma-experience yun. Kaso hindi ginawa. Hindi ginawa. Siyempre, sa sobrang gusto kong masubukan, kasi lalo pat iniisip ko nung pag paalis uli ako, alam ko saan ako mag-i-scan, diba? Ngayon, pagdating ko doon sa immigration, di check yung passport ko. Yun. Tapos sabi niya, binalik passport ko. Tapos sabi, okay na. Sabi ko, ha? Sabi ko, paano po yung yung QR code ng e-travel? Okay na daw. Sabi ko, ha? Tapos siyempre di na ako question doon sa hindi ko na question yung immigration. Siyempre immigration yun. Pero paglagpas ko, nakita ko yung kung saan mag-i-scan ng QR. Lumapit ako kasi gusto ko i-try talaga eh. Nung lapit ko, sabi ko, saan po i-scan tong e-travel code ko? Sabi ko, hindi, okay na. Para mabilis. Ha? Para mabilis? Kala ko ba government yun? Diba? Government din yun, diba? Yung travel na yan. Kasi, ginawang mandatory. Oh. Natry ko ang mag-fill up ng e-travel pero hindi ko malang nagamit. Oh. Diba? So, okay, sige. At least ang reason naman nila para daw mabilis. So, parang nag-yosin, no? Yun. Ngayon, siyempre, in-enjoy ko ang Pilipinas. At siyempre, ang pagbakasyon ko, siyempre, emergency vacation. Yun. Ngayon, nung pabalik na ako, siyempre, ito uli, si OFW, nag-fill up uli sa e-travel para magkaroon ulit ng code. So, ito ang experience ko naman, pabalik ako. Dumating ako sa Terminal 1 alas 3 ng madaling araw kasi ang flight ko 7:15. Ngayon pumila ako 3:40 mga ganon, 3:40 pumila ako, or wala pa nga eh, 3:40. Diyos ko po, sabi natin mahaba pila. Sige, ano na yun, given na yun, mahaba pila talaga. Diyos ko po, natapos ako sa ticket pa rin yun, ha. Natapos ako doon 6:15. So ilang oras ang ganun kabagal sa atin. Sobrang bagal sa ticket pa lang. Ang dami na nagreklamo, ang dami nagagalit kasi nga sa sobrang bagal ng
ano natin, ng proseso doon. Diba? Ano lang yun? Ang tawag doon, ticket lang yun. Diba? Ngayon, ito pa. Jadi, pagkatapos, pasok na ako doon, ni-scan ko yung ticket ko. Pasok ko sa immigration. So, meron dong lugar, pagpasok doon, pag dinerecho kasi immigration, yung mga booth ng immigration, tapos sa kaliwa, meron din doon. Wala namang pila, konting-konti lang, siguro mga 4, 5, ganun na lang. Isang tao lang sa pila namin, kala mo ahas na anaconda sa sobrang haba. Yung iba pinapunta ron, yung iba hindi. Ano yun, namimili ng dami o takot sa mahabang pila. So sana maging fair dapat, di ba, para mapabilis man lang yung pila. Isipin nyo, 7:50 ang flight, ang lipad mismo ng aeroplano, lipad mismo. Pero 6:10 or 6:13 ako natapos sa ticket, mag-i-immigration pa. So natapos ako doon, mag-aalas 7 na. Siyempre, ito si OFW nagmamadali, takbo. Although gutom na gutom, 'di ba? At ito pa. Ito pang ewan ko anong klaseng kabubuhan sa atin. 'Di ba? Tayo mga OFW may natatanggap tayo dun sa airport na cash refund sa di ba, yung 950. Itong kabubuhan, bakit sobrang kabubuhan at sobrang katangahan yun. Bakit? O sige, ang saya nun, makakatanggap ka ng 950 pesos. Pero common sense, OFW ka, papunta ka ng ibang bansa, tsaka ibibigay sa'yo yung 950 pesos. So saan mo gagamitin yun sa ibang bansa? Di kaya sampal lang sa mukha mo yun ng foreigner kung bibili ka. Di ba, katangahan? Di ba, sobrang katangahan yun, yung ganong sistema. Kung kailan palabas ka na ng bansa, tsaka ibibigay sa yung yung pera na 950. Di ba? Ibig yun, lalabas ka ng bansa, 950 bibigay sa'yo. Bakit hindi na lang gawin na pagkadating ng OFW, tsaka ibigay yung 950 pesos? Kasi mayroon tayong mga kababayan na umuwi, na bigla na lang pinapauwi ng employer na walang dalang pera. So kahit paano, may pagdating ng Pilipinas, merong 950 pesos na matatanggap doon. Kahit paano, pangkain sa labas. Di ba? Di ba? At ito pa. So dahil sa ganun, ang makakatanggap ka ng 950 pesos sa airport ng Pilipinas sa paalis ka na. Alam mo yung sa waiting area para makapasok ka din sa gate mo, doon sila nakaupo. Andun yung mga bundle na pera, inaabot doon. So syempre, isa pang very wrong yun, di ba? Katangahan din. Kasi isipin nyo, papunta ka ng gate, tsaka ibibigay sa'yo yung pera. Bakit hindi na lang iabot na lang pagkatapos dun sa sa immigration? Para kahit paano man lang, bago ka makarating dun sa gate mo, may duty free kang madadaanan, di ba? Or may kainang ka madadaanan para magastos man lang yun. Hindi, doon sila nakaabang sa gate mo mismo, papasok sa eroplano, di ba? Katangahan din di ba? Kaya yun, sana baguhin nyo yan. At ito pa, although ginawa ko din, pero sistema na rin pala yun.
Kasi yung naiisip ko ngayon na ganyan na, yung napansin ko na ganyan na ginagawa na kung kailan paalis ka tsaka bibigay ka, tsaka ka bibigyan ng 950 pesos. Yung pala nagiging sistema doon na ang naiisip ng OFW, wala naman kami paggagamitan doon ng peso. Ano nangyari? Alam mo yung may mga nakaabang doon na staff. Kasi alam nilang, yung iba, binibigay na lang. Oh. Kahit ako, ginawa ko yun. Sinubukan ko sila eh. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa dalawang staff doon, boss, wala namang paggagamitan yan doon eh. Diba? Wala akong paggagamitan yan doon. Sa inyo na. No, yung isa, hindi mo na dapat tinatanggap yung inaabutan ko. Hindi mo na niya tinatanggap. Nagsalita yung isa. Hindi, tanggap mo na yan. Pang merienda rin natin yan. Oh, 950. Diba? Kung ilan yung OFW yung sasakay doon at lahat yung kahit 10 lang nagbigay doon, wow, may 9.5. Diba? Bulok. Sistemang kurakot talaga eh. Oh. Diba? Sana mapapansin to ni Boss Rafi Tulpo. Yun. Sa mga ginagawa nila sa mga OFW na papalabas sa bansa natin. Sa airport tungkol doon sa 950 pesos. 'Di ba? Doon ako, alam mo, nanggigigil ako nung time na yun eh. Matik mga to. Walang paggagamitan na peso sa ibang bansa, lalo na dito sa Europe. Walang paggagamitan. Tsaka ibibigay yung perang peso. Ba't hindi nila pagbalik ng OFW? Tsaka ibigay, 'di ba? O, kahit doon pa sila mag-abang doon sa may gate mismo. Kung saan ka bababa, o. Diba? Hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi alam nila, ibabalik lang din ng OFW kasi nga ang iniisip, wala namang paggagamitan. O. So, may pera sila. May pangmerienda daw sila. Diba? Kaya boss Rapi, sana mapansin nyo tong video ko tungkol dyan sa ano na yan, kalakaran dyan sa cash refund, diba? Yun, kasi kakaiba talaga. Isipin nyo, ibibigay sa yung pera kapag mismong nandoon ka na sa gate ng eroplano, diba? Anong gagawin mo dun? Diba? Baka isampal pa sa akin ng ano yun, yung mga foreigner eh. So, sa tingin ko, yun lang sa ngayon. Gusto ko lang ilabas yung sama ng loob ko dun sa kalakaran dyan sa airport na yan. Dahil ganyan ang ginagawa nila. Kahit saan talaga may kurakot. Diba? Kanya-kanyang paraan na. Baguhin nyo na yan. Hintayin nyo si Inday Sara. Pag naging presidente yan, yari kayo lahat makurakot. So, adios.